Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Please ka general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 5 of Cups. Ang nasisense ko dito na nalungkot ka ng sobra dahil dun sa mga nangyari sa nakaraan, and feeling mo inabandon na ka, nasaktan ka, and nanghinayang ka dun sa mga bagay na wala na. Though meron pa naman na nandyan para sa'yo, pero hindi mo nakikita kasi nga yung attention mo ando doon na sa mga bagay na wala na. Ang mensahe ng card mo, alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo at doon sa mga dumarating sa buhay mo. And magdasal ka lang palagi, you are guided para doon sa mga pangarap mo and sa mga sitwasyon na dumarating sa'yo. Some of you, pwede may marriage na involved. Nagkaroon ng burnout, napagod ka, and you feel exhausted. Kaya, mas gusto mo munang iwanan muna yun. And, unahin yung nararamdaman mo. Yung mga bagay na mas kailangan ng atensyon. Andun yung tao na to na gusto niyang iparamdam yung pagmamahal na tunay at totoo. Some of you naman, pwedeng ikaw to. You want to share the love and kindness na gusto mo dun sa mga taong mahal mo at ipakita yung pagmamahal na nararamdaman mo. May celebration na darating, some of you, reconciliation and reunion. Merong pagtatalo na nangyari, some of you, obsession and addiction. Pwedeng it turns out to good, yung addiction and obsession, when you want to buy something and give it to yourself, or something na nagpapasaya sa'yo at alam mong minsan mo lang naman yun na ibibigay sa sarili mo. Some of you, pwedeng you feel connected dun sa taong to. You feel nandun sa time na nag-struggle ka or nagkaroon ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan dun sa sitwasyon. Someone wants to come back to your life. Some of you, you want to share your blessings, your love to the people around you. And pwedeng ikaw to na binibigay mo yung sa tingin mo kaya mo. Sobrang dami mong ginagawa kasi alam mong passion mo yun. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na balik-balik sa buhay mo. Aalis, pag gusto niya, babalik, pag ayaw niya. Or pwedeng someone na gustong ipakita yung passion niya sa'yo. Clarify natin ang the Hierophant. Ace of Swords and Three of Pentacles. May mga idea na pumapasok ngayon sa buhay mo, sa isipan mo, na pwedeng makatulong sa'yo na ma-build yung financial mo o yung career mo.
Harapin natin King of Cups. Some of you, pwedeng may mga communication and clarity. At may mga aayusin ka dito. Nine of Cups and Knight of Cups. Kung taon na to, ikaw yung isa sa mga talagang hiniling niya. And gusto niyang iparamdam yung pagmamahal na to. Some of you, yung gusto mo or winish mo, ibibigay sa'yo. Pwedeng pagmamahal or someone na darating sa buhay mo. Clarify natin the Devil. Three of Swords and the Wheel. Sobrang sakit para sa'yo. Nalungkot ka dun. And nagkaroon ng end doon. May papasok na new cycle. Which is magkakaroon ng peace and harmony. Clarify natin ang Six of Cups. The Lovers and Ten of Pentacles. Sobrang saya o long term na financial stability or pwedeng relationship. Ito yung hinahanap ng iyong past person na gusto niyang bumalik sa buhay mo dahil ikaw yung nakikita niya. Ikaw yung nagpapasaya para sa kanya, ikaw yung pamilya niya. Some of you naman, pwedeng andun yung masaya ka na ini-enjoy mo yung araw na to. Kasama yung mga mahal mo sa buhay. Binibigay yung pagmamahal at yung kaya mo na maibigay dun sa mga taong nagmamahal sa'yo. Clarify natin ang Ten of Swords. Eight of Wands and Two of Swords. Ito yung crossroad na tatahakin mo. May darating dito na mensahe para sa'yo. Some of you, opportunity na sa tingin mo may mga pinagdaanan ka na overcome mo. And kung ano man yung mga ibibigay sa'yo na opportunity, ikaw lang din yung makapag-decide kung ano yung pipiliin mo. Kasi naguguluhan ka pa. Clarify natin ng Three of Cups. Seven of Cups and Five of Cups. May nagpapalungkot sa'yo dito. Naguguluhan ka kung ano yung pipiliin mo. And nakikita ko dito, iniisip mong pwedeng may darating dito kasi na reconciliation pero hindi ka pa handa. And nandun yung maaring na trauma ka dun sa nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Five of Wands. Seven of Pentacles and Three of Wands. And nakikita ko na may mga ininvest ka or may nihintay ka dito na magbunga yung mga bagay na pinaghirapan mo. Nag-invest ka, binigay mo lahat ng makakaya mo even though sobrang hirap para sa'yo noon. Clarify natin Knight of Wands. King of Cups and Four of Wands. Itong taon na to, ngayon niya na-realize na mahal ka pala niya. Dati naglalaro lang siya eh. Ngayon niya nakita na ikaw pala yung tipo ng tao na dapat minamahal. And pwedeng some of you may offer or proposal na ilalatag or ibibigay sa inyo. And nakikita ko dito na pwedeng may celebration or pagkikita na mangyayari.
Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Joy. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. Ang mensahe ng iyong gabay na yung kasiyahan, iyon yung saya na binibigay natin o nararamdaman natin, malaki yung nagiging ambag nun sa buhay natin. Kapag masaya ka, masaya din yung dumarating sa buhay mo. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa puso mo, and kung ano man yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, isipin mo na isa lang yun na pagsubok na dumating sa buhay mo at lilipas din yun. Basta magpakatatag ka lang palagi at huwag kang magpapatalo sa kahit anumang problema na dumating sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.